Mentor Joe Estrada po. Ayan, sige po. Ako po si Mentor Joe Estrada, taga Limay, Bataan po ako. So right now, meron na po kaming IBC here in Bataan. So dito na po talaga ako naglalagay kasi tinutulungan po namin yung business owner, si Mentor Josh, nagpapalaki po kami dito sa Bataan para po masustain namin yung business center. So ako po ay former OFW sa Saudi for 7 years po. Ayan. So ito po ako. So syempre, alam ko po lahat ng mga nandito majority ay nagtrabaho sa ibang bansa. The reason why kung bakit po nagtrabaho sa ibang bansa kasi maliit po ang sahod dito sa Pilipinas. Agree po ba mga mentors? Oo, agree po yan. Kasi bakit? Kasi ako po, before po ako mapunta sa ibang bansa po, ang sahod ko lamang po sa pagiging, ang last na naging trabaho ko po dito ay project engineer po ako sa BGC. Ang sahod ko lamang po ay 14,500 per month. So kung ako siguro po before, yung mindset ko, ang laki na po sa akin ng 14.5. Pero when it comes to workload, sobrang bigat ng load, pero ang binibigay na sahod, maliit lang. Okay, pero dati po kasi, nung wala pa po ako sa business, ang laki na po sa akin ng 14.5. Pero napunta ako sa pagnenegosyo, ang liit lang po pala ng 14.5. Pwede mong kitain siya in a span of 1 week. Minsan pa nga po in a span of one day. Pwede mo siyang kitain. So ito po ako dati. So anong nangyari po sa akin dito, napunta po ako sa ibang bansa way back 2014. So 2014 po hanggang 2021 po nasa Saudi ako. Pinakilala po sa akin yung pagbabarley o yung IM Worldwide 2017. Pero dahil po na-scam po ako noong 2017 ng ibang kumpanya, hindi po ako nag-join sa IM. So ang nangyari po noon, pinatagal ko pa siya ng 1 taon. So ang nangyari, pinalo up po ako after 1 year, saka po ako nag-join. Diba? So, yung po yung naging ano ko, naging regrets ko din doon kasi bakit magjo-join ka din naman, bakit hindi mo pa ginawa? Or bakit hindi ka pa nag-join? Tama ba? So sa mga nandito po, no, I hope makarelate po kayo kasi ito pong pag-uusapan natin ay somehow is na-experience mo din. Tama po ba? So ito po, so, bago po ako napunta sa IM Worldwide, talagang negative po talaga ako. So, hindi po talaga ako katulad before na mapapajoin mo po ako dito. Kasi ayoko po talaga na nagsasalita, ayoko po talaga na nagsishare ng product. So, kumbaga mahiyain po, ayoko po ng ganun. Pero, simula nung nag-join po ako dito, na-mold po yung aking attitude when it comes to business. Dapat pala, kailangan po natin ma-expose in this kind of business. Kaya po before, ito po yan, nagtatanong po ako pero hindi naman talaga ako naniniwala. Parang siguro may ma-experience na rin po kayo niyan kapag meron po kayong mga kinakausap ng mga kliyente, 'di ba? Sasabihin po nila ay ano ba ikaw ba talaga yan? Pero parang minsan at the back of their mind, hindi ka naniniwala kasi parang pakiramdam mo, hina-hype ka lang, tama? Tapos ito po, ayan, gustong kumita pero ayaw naman mamuhunan, di ba? May mga ganyan po na mga makakausap po natin. At the same time, kahit bigyan po ako ng proof, nagdududa pa rin po talaga ako. Kasi, siyempre, na-discussan na din po kasi ako from other networking company. Especially yung yung AIM Global. So parang pakiramdam ko na parang baka ganun lang din yun, 'di ba? Hindi naman din siya baka mamaya iwan lang din ako ng tao magpapa-member sa akin. Pero sabi ko nga, sabi dito no, change the way you think and you will see the result. Kumbaga, lahat naman tayo nag-take ng risk. Tama po. Nag-take ka na rin naman ng risk, bakit hindi pa natin sagad-sagadin? Kumbaga, nandito ka na eh. Alam mo, sabi nga ni Mentor Aryan, kung gusto mo mag-quit, mag-quit ka na ngayon. Bakit? Kasi ganun din naman pupuntahan mo eh. Tama ba? Kami dito, ako po ang mindset ko na ngayon, may mawala man sa grupo ko, basta ako nandito pa din. Kasi hindi naman nakabase yung income ko sa kanila. Kasi may mga tao pa din naman talaga na ibibigay si Lord, 'di ba, sa atin. So kailangan ikaw magtuloy-tuloy ka lang. So lahat po tayo nang galing po dito. Tama ba? Ano po ito, yung rat cycle, yung kumbaga, um, magtatrabaho sa sahod, gagastusin.
Ba? So, yun po yung naging ano natin eh. Parang lagi na lang ganyan yung nangyayari po sa atin. So, parang ako, naisip ko na very important din pala na kailangan magnegosyo tayo. Tama, mga mentors, no? So, yan po yung lagi po nating naririnig, di ba? Sa mga mentors natin, pag tayo po ay nasisiran po ng opportunity. Okay? So, syempre, tanong ko lang din po, sino dito yung gusto magkaroon ng time and financial freedom? Yung totoo po. Kasi, iba naman kasi yung gusto mo lang at iba naman yung gustong-gusto mo. Tama po ba? Kasi pag gusto mo lang, come what may ka lang. Okay na may income ka this week, bukas, next week, wala na. Mas maganda po yung tuloy-tuloy, di ba? Parang yung upline po ninyo, si Mentor Claire, di ba? Kahit na hindi niya gawin yung business, kumikita yan eh. Tama po? Gusto ko yung ganun. Ay, alam mo po yun, di ba nanggaling ka na sa pagtatrabaho eh. Nanggaling ka na doon sa 8 to 10 hours a day. Ang gusto ko po, katulad ng ginagawa ko ngayon, ano yun? Kahit anong oras ka umuwi, kahit anong oras ka gumising, it's up to you. Walang magre-reklamong boss na hindi ka pumasok. Tama mga mentors? Yun kasi po yung masarap sa pakiramdam. Hawak mo yung oras mo. At the same time, kumikita ka. Hindi pa ngayon na kumikita ka ng malaki, pero dadating ang time, kikita ka din. Lagi mo pang hawakan po yung sinasabi po ni Press, yung alin, yung delayed gratification. Ano po yun? Lahat ng ginagawa po natin dito, binabayaran yan. Hindi man ngayon, pero magbubunga lahat ng sacrifices mo. Ganun kasi yun eh. Kasi alam niyo po, si Mentor Claire, alam niya po yung pinagdaanan ko. Meron po akong battles when it comes to finances. May battles po ako when it comes to the family problem. So, hindi yung naging hadlang po para po ituloy ko po yung negosyo. Kasi, tawag dito, ang dami po kasi mga tao na gusto nating tulungan. May mga tao lamang po na nabe-burn out. So, aalis po sila. It's okay. Ang importante po, makahanap ka ng tamang tao, the quality of people na makakasama ka in the end. Alam niyo po, sa sobrang dami natin napapamember dito, hindi naman lahat yan eh, na nakakasama mo sa negosyo. Kaya ako po, no, I'm very, hindi na po ako doon sa quantity eh. Kahit sa sobrang dami mong napapamember, iilan lang yun na gustong samahan ka until the end. Kaya po ang ano ko po, ang suggestion ko, hanap tayo ng quality of people na makakasama natin hanggang dulo. Tama po ba? Kasi minsan, kahit sa sobrang dami natin, 'di ba? And then yung iba naman, hindi naman nila ginagawa yung business, pamparami lang. Pero alam mo yun, mas okay. Kahit iilan lang kayo, pero ginagawa mo yung negosyo. Kasi bakit? Lahat sila gustong kumita, gustong yumaman. Tama po? The reason why kung bakit tayo nandito, kasi gusto natin magkaroon ng time and financial freedom. Hindi po yung basta gusto mo lang. Dapat gustong gusto mo. Tama mga mentors, agree po ba? Oo, agree po tayo dyan, di ba? So, next natin. Ayan. So, ako po nag-join ako September 2018. So, pinadala ko po yung pera sa Pilipinas. And ang nangyari po, pinadala sa akin sa Saudi. So, I believe lahat naman po nangyari ganito din, no? Nung time pa po na wala pa po kayong business center sa Italy, struggle, alam ko po yung kwento. Pero, hindi sumuko si Mentor Claire. Tama ba? So same thing na rin po ako noon. So pinadala po sa akin yung products without knowing the business kasi wala namang katulad before na parang ano yung smooth yung presentation, bagsakan lang ako ng give me five just for you, retail, ganun lang. Pero walang Zoom presentation, usap lang sa video call. Alam mo po yun, sabi ko, sige try ko, wala namang mawawala kung susubukan. Alam nyo po, nagsimula ako mag-retail. Magsimula po ako mag-share po ng products kasi yun pa lang po yung alam ko. And then hanggang sa dumating time na unti-unti ko pong natututunan tong business. Na kahit po nasa trabaho po ako, tuloy pa rin po yung pagninegosyo. Kumbaga, talagang sinama ko po sa daily routine ko yung ginagawa nating business. Tignan po ninyo mga mensa, kung ikaw nagtatrabaho ka ngayon, kung hindi mo po isasama yung pagninegosyo natin sa daily routine mo, hindi mo po siya magiging habit. Tama ba? Yung kumbaga, limbawa sa umaga, nag-share ka ng opportunity, nagtitimpla ka ng kape, nagtitimpla ka ng barley. Pag hindi mo siya sinasama sa daily routine mo,
hindi na siya magiging habit sa'yo. Tama ba? Okay. So ako po nangyari sa akin, naging habit ko mag-share po ng product until such time nakapag-share ako ng opportunity. So dito ko po nakuha yung 3 times nag-just for you po ako ng tuloy-tuloy every month. So kumbaga, naisip ko na maganda pala yung opportunity kasi kumikita pala ako dito. No, kahit pina-part-time ko lang siya, possible pala na mas kumita ako, mas malaki pa sa kinikita ko sa pagtatrabaho ng mga mentor. So, ang naging mindset ko, ito tuloy-tuloy ko siya. Pero sa mga mentors na nandito, I don't know kung nakaka-relate po kayo. Dumating din talaga sa time na burn out ako when I was in Saudi kasi sa sobrang busy ko po, pahahanapan ako nila Mentor Arya ng kakausapin, hindi ko siya magawa kasi may mga shutdown kami, may mga projects kami. Sabi ko, ayoko na. Nag-give up na po ako talaga. Sabi ko, alam Mentor Aryan, sabi ko, Mens, ayoko na, parang napapagod na po ako kasi hindi ko masabay yung pagbe-business sa pagtatrabaho. Sabi ni Mentor Aryan sa akin, sabi niya, hindi, nandito ka na eh, gawin mo na tong business. Nandito naman kami. So, kumbaga, sila talaga yung naging sandalan ko when it comes to negosyo. Kung makikita niyo po dito sa picture, nasan dyan si Mentor Aryan. Di mo, from morning till evening. Okay? Nasa Zoom. Dati kasi wala pang Zoom eh. Nung time na nagsisimula po ako, messenger lang kami, video call lang, until nung dumating yung pandemic doon na po kami nagsusum. So, ibig sabihin, yung natin, nagkakaroon tayo ng growth sa negosyo natin, especially yung mga ginagamit nating technology. And ito po yung sinasabi ko sa inyong mga men, kahit nasa trabaho, gagawin yung business, pag-uwi ng bahay, magbe-business. Ang naging routine ko po mga mentors, from 6 a.m. gigising, papasok ng trabaho, uuwi ng bahay alas 5. From alas 5 po, dun sa po na yun sa trabaho ko, ginagawa ko, imagine niyo po, nasa office pa ako nito. Minsan may magpapa-close deal sa akin, pupunta po ako sa CR or sa labas po ng office, i-close deal ko, babalik ako after 1 hour, after 30 minutes. Ganun yung ginagawa ko. Pag uwi ko po ng bahay, magpe-freshen up, kakain lang po, and then tuloy na naman yung negosyo, tulog po ako ng 12 midnight. Ganun po yung ginagawa ko. So naging habit ko na siya every time na hindi ako pumapayag na wala akong nagagawa in the business. So kung kayo po nakaka-relate po kayo or kung hindi mo pa siya ginagawa, gawin po ninyo. Kasi bakit? Kasi in your own benefit din po yun. Makikita po ninyo. Kasi wag pong maging mindset na, uy, okay lang naman, may trabaho naman ako kahit hindi ko gawin yung business. At the end of the month, may income pa rin ako. Yes, may income ka pa rin. Pero bakit nandito ka sa IM Worldwide eh? Kailangan mo talaga siyang gawin. Kailangan mo talaga siyang tutukan. Kasi bakit? Ang dami po kasi nating possible na pwedeng mashiran ng magandang opportunity at the benefits ng produkto po natin. Okay? So, ayan po. Kahit galing po ako ng site, nakapagpa-member pa ako ng silver. So, kumbaga, hindi po natatapos sa maghapon na wala ko pong nashiran ng opportunity. So naging ganun po naging ganun talaga yung naging journey ko po when I was in Saudi. Hanggang sa dumating yung time umuwi ako ng Pilipinas, 2019. Noong 2019 po, sabi sa akin nung upline ko, yung upline ko kasi, kung alam nyo lang, wala na akong upline, no? Ang upline ko na sila Mentor Aryan. But it's okay. Kasi ako, ang mindset ko po palagi, kahit wala kang upline, kung gusto mo talaga maging successful in this kind of industry, hindi nakarely sa upline mo yung ginagawa mo. It's yours. Dapat ang pagbibuild ng grupo, dapat ang pagkakaroon ng income, magsisimula yan sa'yo, hindi yun sa upline mo. Ang upline po natin, it's lang yan, supporting. No, supporting lang, pero manggagaling yan talaga sa'yo. So sabi sa akin, punta ako ng office, ayan no, picture dito, picture doon, pero baka po may makarelate kayo dito, dati po, hirap na hirap akong magpicture sa barley, sa Garcinia, sa mga product, tapos ipopost. Bakit? Kasi parang nadadown ba ako, parang nadidegrade ako. Sabi ko, parang okay naman ang sahod mo, pero bakit ka nagbabarley? Bakit ka nagbebenta ng barley? Tama? So, ganun po ako before, hindi ko siya din maipost.
O tama po simula sa akin, ganun din, yes. Kasi kahit ito sa mga makakapanood po nito, ang iniisip ko na lang po is whatever I do, may gawin ka man o hindi, may masasabi at may masasabi naman po ang tao. Tama ba? So gawin mo na lang yung sa tingin mo magbe-benefit ka. So ako po kinain ko na lang yung pride ko. So sabi ko, okay lang naman siguro, 'di ba? Ang mahalaga, kumikita po ako. Tama? So ayan po hanggang sa dumating yung time, ayan po ito po yung main office. Deliver na po ako. Kumbaga nakabakasyon lang po ako niyan, hindi pa ako full time. Pero hindi bakasyon yung pinunta ko sa Pilipinas pag ninegosyo pa din. Tama po. So laging ganun po, 'di ba? Yung parang mas gusto ko na lang kumita kaysa yung magpahinga. 'Di ba? Kahit nasa Pilipinas, kumikita po tayo. Okay? Tapos ito po, yan, may mga transactions po ako, local and international. Ito pong deliveries ko, ito po yung time na nasa Saudi po ko kahit nasa Pilipinas, nagdi-deliver. Dumating pa po ko sa time na naglalakad po ako sa disyerto para po makapag-deliver lang ng product. Kasi bakit? Ang ano po kasi doon, ang taxi po ay 15 reals. Tapos ang benta ko po ng barley 100. Tama? So kung balikan po, mababawasan ako ng 30 reals. So magkano na lang po ang mapupunta sa akin? 70 na lang. So iniisip ko, sayang naman kung malapit lang naman, lalakarin ko na lang. Alam niyo po dumating sa time na sabi ko, ayoko nang magtrabaho. Ayoko nang dumating sa time na nandito pa rin ako sa Saudi. Alam niyo po yun. Parang nare-realize mo na may possibilities pala na mabago yung buhay ko kapag tinuloy-tuloy ko si IM Worldwide. Diba? So ito po siya, no? Ito, makita nyo po dito, nagpicture lang po ako dyan sa harap ng IM Worldwide. Tapos, ayan po, ang dami pong products. Wala pa po akong dalang sasakyan noon, wala pa po akong car. Imaginein po ninyo before, naka-plastic pa po yung mga no, produkto ni IM Worldwide. Imagine niyo po kung gaano po nag-evolve yung kumpanya natin. Tapos, uuwi po ako ng Bataan. Ang dami ko pong bit-bit na products. Nakabas lang po ako. Bataan Transit. Ano ba ba? Naka-Genesis po ako. Kumbaga, ano po talagang tinrabaho po talaga natin. Ang negosyo kasi natin, kahit naman sa traditional business, wala naman po agad na yumaman agad eh. Nagsimula din po from the beginning, from the scratch. So ako po, kaya ko din siya sinishare sa inyo kasi ito po yung humble beginning ko. Kumbaga, paano ba napunta si Mentor Joe na makakuha ng magandang resulta dito sa IM Worldwide? So nakita po ninyo no, kahit na sobrang dami, kahit pagod na nakangiti pa din tayo. Maging mindset po natin mga mentors no na kapag tayo po nasa negosyo, kahit alam mong pagod ka na, kahit alam mo nang wala ka na papa-member, ang dami mong rejection, ngumiti ka lang. Sino po dito yung laging nakangiti? Yung parang, alam mo, pag nakangiti ka, yung parang may mga tao na nabubus yung confidence nila. Uy, grabe si mentor. Kahit sobrang pagod na, pero makikita mo pa rin siya ng hindi siya napapagod, di ba? Yung hindi siya napoprostrate sa ginagawa niya. Minsan tatanungin mo din sarili mo, tama pa ba yung ginagawa ko? Parang worth it ba yung ginagawa ko? Sino po yung ganun? Di ba? Yung parang ano ba tong ginagawa ko? Parang sobrang hirap na hirap naman ako. Bumalik na lang kaya ako sa pagtatrabaho. Di ba? Minsan mapapaisip ka lang ganun eh. Pero nung nakita ko na magandang opportunity, bakit hindi natin siyang gawin? Tama ba? Okay? So ito, tignan nyo po ako, hanapin nyo po ako dyan. This is my first training po ng live sa IM Worldwide. Ito po ako, yung naka-blue. Imagine niyo ang top 1 ng kumpanya, siya po ang trainer. And ang liit lang po nung aming training office po doon sa old office pa yan. 'Di ba? So imagine po ninyo, way back 2019, galing po ng Bataan, luluwas ng Manila for the training. Training hanggat nasa Pilipinas po ako. So lahat ng ginagawa po namin, parang ano yan eh, talagang sinusulat ko po, talagang nagbibideo ako. Dumadating pa talaga sa time na sobrang late na kami nakakauwi, alas 11, na madaling araw. Kasi after ng training, magmamampa kayo. Alam mo yun, yung parang
Teka lang, sobrang tagal na tayo nag-uusap-usap, pero hanggang paglabas, mag-uusap-usap pa din. No, sino pong nakarelate po dito? And before kasi, parang kahit sa sobrang tagal na, lagi ako nakatingin sa relo ko. Diba? So parang lagi ako nakatingin sa relo ko, ano ba yun, ang tagal-tagal naman namin nag-uusap. Tama ba? Ang tagal-tagal. Kasi syempre hindi pa kasi ako ganun ka-mold eh dun sa negosyong ginagawa natin. Pero imaginein mo ngayon, magsama-sama kami nila Mentor Claire. Ayaw na namin magsikuwihan because kasi na ano na, parang nagkaroon ka na ng foundation na ang gagawin ko na to. Nagkaroon ka na ng foundation na yung mga pinag-uusapan namin dito, laging payaman, laging production, parang ganun po. Kasi kung nasa ibang lugar ka naman o wala ka sa IM Worldwide, ang mga pinag-uusapan, puro chismisan, di ba? At dito sa IM Worldwide, ang ganda ng community po natin. Okay? So, ayan siya. So, ayan po, no? Ito po yung applying ko, si Mentor Jason. O yan. So, siya po yung nagpakilala po sa akin ng IM Worldwide. And, kumbaga, ano naman po ako, I'm very thankful and grateful din naman talaga sa buhay niya. Kasi kung wala naman siya, wala din naman ako sa IM Worldwide. Kumbaga, dito ko po nakilala sila Mentor. Ano, Mentor May, sino, si Mentor May, si Mentor Aryan, yung mga top mentors natin. Kumbaga, ano yan, parang ano nga eh, parang naisip ko, parang ganun pala pag OFW ka, first time mong makita ng mga top mentors, parang gusto nila laging naka-engage sa'yo, parang ganun. Kaya sa mga OFW natin dito, pag uwi po kayo ng Pilipinas, punta kayo sa business center. Kasi ang dami niyo pong makikilala, ang dami po ninyong matututunan, okay, dito po sa negosyo natin. So, ayan siya. So, ako po ay started with gold package kasi dati wala pa pong jade eh. So, platinum pa lang po yung pinakamataas nun. So, ito po yung first income ko, 3,917. Hanggang sa dumating yung time, nag-check-in na po ako, 12,240. Tapos, sa 4 na linggo, 38,700. So, nakita ko yung growth ko po sa negosyo natin. And then, yung 4 na linggo, 1 linggo na lang. Alam niyo po yun, yung parang masarap pala yung ginagawa kong business. Kung dati hindi ko naman to kinikita, pero sa IM Worldwide, possible pala na kumita lang ganito. Okay? Tapos, yung dating 3,000, nag 6 digits earner na. Tapos, ito po, nung nag-pandemic, kumita po ko 112,000. Parang 6 hours na lang kami pinapapasok dito sa kumpanya. June 1 to July 20, kumita po ko 112K. Sabi ko, parang napaisip na po ako, sabi ko, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Kasi bakit? Kasi unang-una, kung kumikita naman po ako dito sa ibang bansa, possible, mas kumita po ako ng malaki pag nasa Pilipinas na po ako. So, sa totoo lang mga mentors, ganito po yan. Ang tagal ko po nag-file ng ng exit, hindi po ako mapayag-payagan. Parang sabi nila, nagagawa mo naman yung business dito sa ibang bansa, bakit ka pa uuwi? So, parang 3 beses po ako nag-file ng exit. Pero nung sa pangatlo, pinayagan na po nila ako. Nung papunta po ko ng airport, ng Damam Airport, sabi ko po talaga to sa sarili ko, promise mga mentors. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Hindi na po ako maghanap ng trabaho, hindi na po ako babalik ng ibang bansa. I am worldwide na po yung aking gagawin. Tapos sabi ko lang talaga kay Lord, wag na po akong pabayaan when it comes to finances. Pero syempre si Lord, hindi naman ganun eh. Yung pag umuwi ka ng Pilipinas, smooth sailing na lahat. Wala kang problema sa finances, wala kang problema pa, family problem, meron. Kasi ano naman eh, habang may buhay tayo, marami puro problema. Pero lagi ko pong sinasabi, ang problema po kasi, nandyan lang yan eh, pero wag mong tambayan. Ang buhay natin pag walang problema, boring. Tama mo ba, mga mentors? Kapag tayo po hindi tayo tinatamaan ng problema, ibig sabihin, perfect ka na. Tama ba? Kahit ngayong mayayaman, ang daming problema. Tama po. So, lagi mong isipin, ang problema, binibigay po yan sa atin para po ikaw ay maging malakas, di ba? Para po ikaw ay bigyan po ng mas mabless pa ni Lord. Di tao ang walang problema. Tama po, di ba? Kaya nga lagi mong isipin ang problema, pag walang problema ang tao, boring. Yun na lang po mga mentors para at least ma-pick up na agad na, oo nga, no? Totoo naman, pag walang problema ang tao, parang ano pang i-resolve mo? Tama po ba? So hanggang sa dumating yung time, umuwi po ako ng Pilipinas. So to cut the long story short, 2021 po May,
tinrabaho ko po yung business, dito po nakuha ko yung first million ko, March 2023. Sabi ko sa sarili ko, wow, ito na yung kinahihintay-hintay ko. Sa totoo lang mga mentors, nung 2019 po, nung second anniversary po sa Araneta Coliseum, mga 3 million or 4 million pa lang sila Mentor Aryan noon. Nagpicture po ako. Talagang ano na ko siya, dineclare ko, manifesting, binago ko yung pangalan nila Mentor Aryan, tapos nilagay ko yung pangalan ko. Alam mo po yun, sabi ko dadating yung time magmi-million din ako. So nangyari na siya. So ang mangyari po dito sa IM Worldwide, after 8 months of doing again the business, after March 2023, nakuha ko po yung second million ko. Tapos after ulit ng 6 months, nakuha ko po ulit yung another third million ko. So kung nakikita po ninyo, no, kaya ko lang din po siya sinishare sa inyo kasi nangyari sa akin, possible mangyari din po sa inyo. So ako po, magpo 4 million na po ako. So hindi na po matatapusin yung taon, magpo 4 million na po tayo. Kumbaga, tumagal man, at least, ang importante, nandito pa rin ako. 'Di ba? Yun naman kasi yung importante doon eh. 'Di ba? Alam ko po last year maraming problema, struggle. So okay lang. Ang importante, nandito ka pa din. Tama po ba mga mentors? Yun lang naman po yun eh. Kasi kahit naman sobrang dami nating problema when it comes to finances, hindi ka naman din talaga aalis eh. Ako naging mindset ko na po yan. Minsan, lagi akong ako po kasi ang tao na pag ako lang mag-isa, mas gusto ko pag mayroon akong problema, ako lang po mag-isa, iiyak, lahat naman tayo umiiyak, di ba? Iiyak ko lang po yan saglit, maya-maya laban ulit. Lagi kong tinatapik yung sarili ko, sabi ko, Joe, kaya mo to. Ganun lang po talaga ako. Kumbaga, ikaw din, pag nakakaranas ka po ng nahihirapan ka, pag nabe-burn out ka, lagi mo lang tapikin yung sarili mo, lagi kang humarap sa salamin. Kaya ko to. Alam mo, kaya mo. Kasi bakit? Wala naman sigurong ibibigay si Lord na hindi mo kakayanin eh. Lahat naman tayo may problema, hindi lang naman ikaw. Tama po ba mga mentors? Okay, so dito po nakuha ko din ito, no? Nakakuha po ako ng sarili ko pong bayad lupa. Pero na po, ito yung first car ko na hanggang ngayon po nasa akin pa din. The second car ko po yung sports car, di ba? So kung baga, kung ako po ay nasa employment, possible hindi ko yan makuha. Pero nung nagsimula po akong ng mangarap, nagsimula po akong, kasi po ako visionary po kasi ako. Yung parang kahit hindi pa po nangyayari, nabivision ko na sa utak ko. Nangyari yung una, sabi ko magkakabaya ko nangyari. Nung ako po ay nasa beranda, ito na sa beranda po ako, nakatingin ako sa baba, sabi ko dadating ang time may maipapark ako dyan. So kumbaga, nangyari lahat. Alam mo, kailangan manifesting eh. Kailangan ako pag nagde-declare po ako, hindi lang ako basta iniisip ko lang. Pag nagde-declare po ako, kahit ako dito mag-isa lang po sa bahay ko, sasabihin ko, Lord, bigyan mo po ako ng pay-in. Lord, sana po ito, ganito, ganyan po. Ano po siya, talagang inaano ko siya, tawag dito, yung dinideclare ko siya at talagang sinasabi ko talaga kay Lord na possible, mangyari din po sa ating lahat. Wala naman pong imposible eh. As long as ikaw naniniwala ka, possible mangyari yan sa'yo. Tama po mga mens, ganun lang naman po yan eh. And ito pa po yung isang maganda, travel and luxury incentive. Alam nyo po, ito pa, yung nagpunta sila Mentor Aryan po sa Europe, that was 2023. I remember that is 2023. Nag-video call sa akin si Mentor Aryan. I don't know kung kasama doon si Mentor Claire sa bus. Tapos tumawag sa akin si Mentor Aryan, sabi niya sa akin, dadating ang time makakasama ka na namin sa mga travel incentive. Minsan ako po, dumating din ako sa time na nag-doubt ako sa sarili ko kasi bakit wala pa naman akong grupo. Kumbaga, iniisip ko ang lalaki ng mga requirements, kaya ko ba talaga yan? Makakahit ba talaga ako niyan? Alam niyo po, imagine, yung first ko po na nakuha dito sa IM Worldwide, ito pong Singapore. Alam niyo po kung magkano ang RQB niyan? 22,000 po left and right. So sabi ko, grabe no, compare dito po ngayon 2025, ang RQB lang natin 6,000. But before po, 22,000 po ang RQB. Tapos, bumibili kami ng 8 glutathione sa 3 buwan as maintenance. Grabe, sabi ko,
Imagine ilan lang po kami dito sa Team Titans ang nakahit. Kasama po ako. Parang nagpunta po kami doon ay 11 lang kami. Grabe no? So parang sabi ko, imposible pa lang mangyari. Tapos last year po, ayan kasama ko na sila Mentor Claire. Nag-Korea naman kami last year. So parang sabi ko, wow, iba talaga dito sa IM Worldwide. Yung parang maiisip mo talaga na yung mga nangyayari sa kanila, possible mangyari din ngayon. Tapos, nakait na rin po ko ng luxury, yung level 2 pa yung binigay sa akin ni Lord, yung talagang LB bag na worth 200,000, di ba? Kumbaga, kaya ko din po siya sinishare sa inyo kasi gusto ko pong mangarap ka din ng malaki. Mangarap ka ng malaki para sa sarili mo. It's not the amount, di ba? But it is the sacrifice na nilaan mo sa negosyo natin. It's worth it. Kasi bakit? Nabibigyan ka ng magandang opportunity para makasama, para mabigyan ka po ng resulta na gustong-gusto mo din. Tama po ba mga mens? So, ako po, naisip ko, lagi ko sinasabi at sinishare po sa iba na kung hindi dahil sa IM Worldwide, never naman ako makakalabas ng ibang bansa for free. 'Di ba? So ito po, napakita ko lang sa inyo yung Singapore. Ayun po, na-awardan po ako sa Araneta Coliseum noong 2023. Nangarap lang po talaga ako. Sabi ko, dadating ang time, makakasama ako dyan, di ba? Imaginein mo po ngayon, kumbaga, yung dati pong OFW, nagtutour na lang, di ba? Libre pa from IM Worldwide. 'Di ba? So ito po yung nag-Korean naman kami last year. Iba po talaga ang experience lalo pag madami. Lalo ngayon, no, ang dami din po nakahit ng Hong Kong. 'Di ba? So ayan po ako may dati, no, yan kay Mentor May naman yan. Tapos ito po yung sa LB Bag. 'Di ba? Ayan. Ang masaya lang talaga na makasama ka sa ganitong ganito pong community. Mas masaya pag mas madami. Alam niyo po, kwento ko lang ng mga Mets. Nung last year po, isang bus po ang Team Titans. Nag-host pa ako noon, no? Nasa bus po kami, sobrang saya namin. Yan nila Mentor Claire. Alam mo, Team Titans lang ang may ganyan. Diba? Team Titans lang ang sobrang saya kahit nasa bus. Yung parang, alam mo yun, wala kang dull moment. Walang ganun eh. Kasi dapat lagi mong i-insist sa sarili mo na nandito ko sa team na to. 'Di ba? Maiingay. Tama, totoo 'yan. Opo, maiingay. Kasama ko din 'yan sila Mentor Bet, no? 'Di ba? Sobrang saya po. Masarap sa pakiramdam na nakakasama ka dahil binigay mo din naman yung best mo. Okay? Kaya ito po, no, yung Hong Kong natin, yan, kasama din po ako. Grabe, no? Parang sabi ko, minsan iniisip mo na lang, posible ba ulit na makahit ka? Yes, nakahit po ako ng Hong Kong incentive. So ayan, hindi pa man ako nakakapunta, pinicturean ko na yung sarili ko na nasa Disneyland ako. No? Masarap. Opo, sobrang sarap. Iba po ang pa-incentive po talaga ni IM Worldwide. And then ngayon, nag-hit naman po tayo ng Singapore. Okay? Konti na lang po, finish na. 'Di ba? Yun kasi po yung masarap dun eh. Alam mo yung kaya nga po tayo, gumagawa din tayo ng mga ng mga bagay na minsan wag mong i-doubt yung sarili mo. Bigay mo lang yung best mo. Wala namang mawawala kung ibibigay mo din yung best mo eh. Minsan nga nung nakaraan, nung podcast namin ni Mentor Claire, sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung mahihit ko. Pero alam mo po yun, may napamember kaming Jade. Nung pa-member namin ng Jade, automatic, lumagpas pa ako sa 4,000. Grabe. Grabe. Plus ngayon po, meron kami ipapasok na platinum galing ng New Zealand. Yun po yung pang-finish ko po ng Hong Kong, ay, ng Singapore. Grabe talaga si Lord, no? Minsan hindi mo alam kung mangyayari ba. Hindi mo alam kung ano yung ibibigay sa'yo. Pero alam mo yun, kailangan mo lang din talagang mag-hard work sa negosyong ginagawa natin. Okay? Tapos ito, ayan, inano ko na yung natin, no, yung account ko. Tapos ito siya. Yan, ito po yung mga sample income ko before. Yung sa yan 5 digits income po tayo, 6-digit income sa limang linggo. Yung kumikita na po ko ng ganyan, sabi ko, no, yung dati ko po na kinikita, 14.5 in a span of 1 month. Sobrang tagal po nun. Pero dito,
posible palang kumita ng 31K, 64K, 34K. Imagine, mindset kasi is everything. Kapag ang mindset natin sobrang liit lamang po, possible pinangungunahan ka po ng ng doubt na possible isipin mo hindi ko kaya, pero kaya pala, 'di ba? Ang kailangan mo lang gawin is gawin mo lang yung part mo. So ito po 4 na linggo. So alam niyo po, minsan isipin mo na lang, thank you Lord kasi hindi ako nag-give up. Minsan ba ganun po tayo mga mentors, naiisip mo ba na thank you Lord kasi nandito na ako, binigay mo to at alam ko po ikaw to. Kaya mga mentors, alam niyo po ba nung time na umuwi ako ng Pilipinas, that was 2021. Wala akong resulta po noon. Parang ang income ko pa lang ng mentor care almost 300,000. Pinanghawakan ko yung sinasabi nila na mangyayari, magkakaresulta ka. Sabi ko nga, nagpe-present ako sa mga kaklase ko, pinagtatawanan po nila ako. Tapos sabi ko, okay lang, pagtawanan po ninyo ako, okay lang. Wala nakikinig. Ang hirap noon kasi bakit? In the middle of reunion, nandun ka, nagpe-present ka, pero wala nakikinig. Para sabi ko, dadating yung time, makikita nyo rin yung resulta ko. Alam mo yun, minsan ganun eh. Ang akala mo sa sarili mo, wala kang mararating. Pero dahil nga, pinanghawakan mo yung vision, okay? Di ba? Kahit ngayon may resulta ka na, hindi pa rin naman sila nagjo-join eh. 'Di ba? Kahit may resulta ka na, kahit meron ka ng nag-million ka na, nakapag-sports car ka na, ang dami mo na na-achieve, hindi pa rin naman sila nagjo-join. It is okay. Lagi mo lang sabihin, it is okay. Bakit? Ang dami pa nating possible na makausap aside from them. Sabi nga, 'di ba? Usually yung mga hindi nagjo-join, kung sino pa yung makakilala mo, kung sino pa yung mga relatives mo. Unang nag-negative sa akin, magulang ko. Sabi niya, wala kang mapapala dyan. Yung time na umuwi ako ng Pilipinas ng 2021 po, sobrang baon ako sa utang kasi wala po akong pambayad ng ganito, pang ganyan. Even pagkain ko po, hindi po ako makabili kasi wala po akong panggastos. Alam mo, sabi ng nanay ko sa akin, bumalik ka na lang kaya ng Saudi kasi wala ka naman napapala sa pagbabarley. Alam mo, sabi ko sa nanay ko, Nay, sabi ko talaga sa kanya, maniwala ka lang. Alam mo, sabi ko, maniwala ka lang. Diba? So hanggang sa dumating yung time, nakikita niya na yung resulta ko, very proud siya. Sabi pa nga niya sa akin, huwag ka na magpo-post ng mga income mo. No, parang naging concern siya kasi madami daw possible. Galing yung ganyan, ganyan. Di ba? Alam mo yun, ang sarap lang sa pakiramdam. Nung time pa nga na lumuwas ako, sabi ko luluwas ako ng Manila. Gusto ko mabago yung buhay ko. Di ba? Gusto ko mabago yung buhay ko kasi gusto ko talaga siyang tawag dito, may maipakita man ako sa kanila. 'Di ba? May maipakita po ako sa kanila. Tama? Sabi ko, sige, gagawin ko 'to, 'di ba? Magkapuyat-puyat man po ako, 'di ba? Tapos ang maganda po doon, yung sa rebates natin na tigpa 5 pesos, nahit ko na rin po yung first million ko dyan, 'di ba? Yung alam mo yun, yung parang ang dami mong natutulungan, 'di ba? Rebates pa lang, oh. Eh ngayon po, no, malapit na tayo mag 2 million sa rebates pa lang. Grabe. Alam mo yun, yung parang maiiyak ka na lang talaga na hindi mo nasayang yung opportunity na pwede palang ibigay sa atin ni IM Worldwide. Okay, kaya pasalamatan mo yung sarili mo kasi nandito ka. Alam niyo po, I'm here to inspire. Kasi alam ko po, ang Team Wolves ay puro magagaling na kayo sa skill. 'Di ba? Magaling na kayo magbagsak. Pero alam mo po, yun, iba pa rin kasi pag nakakarinig ka ng inspiration, iba pa rin po kasi yung parang pakiramdam mo na parang yung negosyong ginagawa natin pare-parehas lang naman eh. Pero alam mo yun, pag dumating sa time, okay, na panghihinaan ka talaga ng loob, di ba? Lagi mong isipin, kaya mo. Tama? Kaya mo talaga. Tama? So, ito po, no? Ito pa yung sa uni level ko, tignan niyo po mga mens, no? Nagsimula po ako sa 200, 300 when I was starting. Pero dahil po talagang kinaga natin, kumikita po tayo ng 5 digits per month. Hindi lamang po Unilevel, may RSM din po ako, meron din po akong ULC.
Kaya dumadating po minsan pag pinagsama-sama ko sila, dumadating po almost 60,000, 70,000. Imagine sa loob po ng isang buwan, kumikita ka ng ganun. So, gusto ko din po na alam ko po lahat na ng team goals kumikita na. Pero mas maganda po kung consistent tayong kumikita. Tama po ba? Mas okay yun eh. Mas okay yung ginagawa po natin na lahat ng ginagawa natin is for the sake and benefit ng bawat isa. Hindi mo naman 'to gagawin kung wala ka po makukuha. Tama ba? Ba? So yan siya. So alam niyo po ito no. Ito po yung mga natutunan ko dito po sa IM Worldwide. I learned about IM Worldwide business. Unang-una po, ito. Kung di ko siya gagawin ngayon, kailan pa? Tanungin mo yung sarili mo, mga mentors. Kung hindi mo siya gagawin ngayon, kailan pa? Tama ba? Nandito ka na eh. 'Di ba? Alam mo kung bakit lagi tayong sinasabihan ng mga apply natin. Like example, si Mentor Dean, sasabihin ni Mentor Claire, o Mentor Dean, ganito, 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 ganito. Minsan nakaka-burnout yung lagi kang sinasabihan ng mga apply natin. Pero alam mo po yun, sila din yung magpaparealize sa'yo kung bakit kailangan mo siyang gawin. Not for them, but for you. Okay? Parang sila Mentor Aryan, lagi yung pinagagalitan, lagi, si Coach Mike, lagi yung pinagagalitan. Ang ginagawa ko na lang, rinig sa kanan, labas sa kaliwa. Pero, ay tawag dito, I challenge myself na baguhin ko. I challenge myself na kailangan ko siyang gawin eh. Ganun. Kaya pag pinapagalitan nila ako, okay lang. Hindi naman ako nagdadamdam. Why? Kasi bakit? Nasa negosyo tayo. Kung ang magulang nga pinagagalitan ka, hindi ka naman masyado nagdadamdam, okay lang sa'yo eh. Di ba? Eh, nasa negosyo tayo eh. Yung emotional, separate mo sa pagninegosyo. Di ba? Kumbaga, lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng masaganang buhay. Pero alam mo po, kung hindi mo siya gagawin ngayon, kailan pa? Kailan mo pa siya kukunin? Kailan mo pa yung resulta na gusto mong mangyari ngayon? Tama ba? Yes, umaattend tayo ng training. Pero kailan mo kailangan i-execute? Tama mga mentors. Ako po, pag may natutunan ako at may narinig ako isang bagay, sinasama ko kaagad siya. Lalong-lalo na pag nagpe-present po ako, pag nagko-close ng deal. Ganun. Kaya siguro po ngayon, no, na-realize ko, kaya siguro nakakapag-OTS na ako ngayon. Nakakapag-upsell po ako kasi talagang pinaparamdam ko din dun sa kliyente na genuine, hindi lang basta pera yung habol natin. Alam mo yun? So sobrang masarap lang sa pakiramdam na dami natin natutulungan. Pangalawa po, yan, quitting is not an option. Alam mo po, sabi ko nga kanina, sabi ni Mentor Aryan to, kung mag-quit ka na ngayon. Kasi kahit mag-quit ka naman, kami magtutuloy pa din kami. Kasi nagiging mindset kasi before, parang, oo, kaya lang naman pinapahataw niyan kasi gusto nilang kumita sa akin, no? Alam mo yung bakit? Kasi kung hindi ka dito kikita, possible ma-burnout ka. Possible umalis ka. So kung hindi mo siya gagawin, it's the same. Di ba? It's the same. Aalis ka, di ba? Dahil wala kang kinikita, aalis ka kasi nabe-burn out ka dahil kung ano-ano yung mga naririnig mo from outside. Di ba, mga mentors? Pero sabi ko nga sa inyo, ako po, ang dami ko naririnig from outside, pero nagbibingi-bingihan na lang po ako. Kumbaga, lagi nila sinasabi, wala kang mararating dyan, wala kang magagawa dyan. Pero bakit hanggang ngayon, nandito pa rin ako? It's been 4 years now, nandito po ako sa Pilipinas, full-time ginagawa yung business. Whatever happens, si Lord hindi ka naman binibigyan ng ano eh. Laging nakasupport pa rin naman siya eh. Whatever na mangyari sa'yo. Tama ba mga mentors? Ito pa. Lagi mong isipin kung kaya nila, kaya ko din. Tama ba mga mens? Huwag mo pong isipin na pinag-iiwanan ka na. Alam mo kung bakit ka naiiwan? Kasi wala kang ginagawa. Tama ba mga mens? Kaya ka na pag-iiwanan kasi possible, hindi mo talaga siya tinututukan. 'Di ba? Yung ginagawa po natin, it's either may trabaho ka o wala kang trabaho, pare-parehas lang din po 'yun. Lahat tayo po may 24 hours to do the business. Hindi po excuse na napagod ka sa trabaho, hindi excuse na may ginawa ka ngayon. Yes, choice mo kasi 'yun. Choice mo
na sumabay. Pag hindi ka po sumasabay, sabi ni Mentor Chris, anong mangyayari? Mawawala ka. Parang ano, hindi ka nakikipag-communicate dun sa upline mo, possible, mawala ka. Kasi bakit? Ang upline, never ka namang iiwan eh. Ang upline, lagi kang mini-message. 'Di ba? Pero, minsan, ang tagal mo mag-response. Tama ba? Sabay-sabay lang po tayo, no? Sabay-sabay lang tayo kung paano natin ginagawa yung business. Tama po? Kasi yung mga apply natin, kahit naman kumikita na ng malaki yan, gumagawa pa rin po sila ng action para gawin yung business natin. Tama po? O next, sabi dito, your business rely on your hard work. Tama naman. Tama po ba? Yung negosyo natin, nakarely po yan sa pagtatrabaho mo. Diba? Like example, kung ikukumpara natin sa pagtatrabaho, hindi ka naman pasasahurin po ng kumpanya natin kung hindi ka naman po magtatrabaho, kung hindi ka mag-overtime, diba? Kung hindi ka a-absent, malaki kikitain mo. Pero dito sa IM Worldwide, same lang din po. Yung pagkita mo ng malaki, nakarely din po yan sa hard work mo. Tama ba? So kumbaga, kahit wala yung apply mong tutulong sa'yo, it's your responsibility na magkaroon ka ng initiative na gawin talaga yung business. Wala namang ibang tutulong sa'yo dito kundi yung sarili mo. Ang mga mentors natin, mga crossline natin, it's supporting lang po sa inyo. Maganda nga po sa business natin kasi pwede kang manghingi ng tulong pag hindi mo na kaya. Pero mga mentors ganito po, sa negosyo natin, kahit kaya mo na o hindi mo pa kaya, humingi ka ng tulong. Mga mentors, ganun lang po dito. 'Di ba? Minsan, 'di ba, kahit sobrang galing mo na, humihingi ka pa rin ng tulong. Bakit? Kasi bakit mas maganda kasi yung meron kang nakakasama eh. 'Di ba? Mas okay po 'yun kaysa naman yung sinasarili mo lang siya pero hindi ka makakuha ng tamang tao. Tama ba mga mens? Kasi bakit? Okay lang naman maging confident eh. Okay yun. Pero kung ikaw, confident ka na sa sarili mo, pero sasamahan mo pa ng tao na possible makatulong sa'yo, mas okay yun. Mas masarap nga, di ba? Sa under po ni Mentor Claire, ang daming magagaling. Okay yun. Gusto namin po yung ganun. Mas maraming magagaling, mas mas enjoy. Di ba? Mas maraming magagaling, mas maraming magiging successful. Tama? Yung kesa naman yes apply ng yes apply, pero pag tinanong mo, wala namang result. Tama ba? Mas okay din po sa amin ni Mentor Clay na magtanong ka kesa naman hindi ka nagtatanong pero pag tinanong ka, hindi mo naman alam. Mga mens, yung negosyo po natin dito, no, it is about communication, conversational. Kasi bakit? Kahit na binagsak na po yan sa'yo, kung hindi mo pa naman kayang ibagsak from your own, mahihirapan ka. Clear tayo mga mentors. Alam niyo po, no, dyan ko po na-realize na kailangan din po pala natin humingi din ng tulong. Hindi naman, sabi nga, di ba, no man is an island. Di ba? Wala namang taong parang nabuhay mag-isa. Si Eva nga may Adan eh. Alam mo ba? So kung ikaw, meron kami. Tama ba mga mentors? Okay, connect and communicate daw, sabi ni Mentor Chris. O ayan no, si Mentor Chris, isa po sa mga nakasama ko yan dun sa kakwarto ko pala yan sa Korea. Sana magkakwarto tayo ulit sa Hong Kong. Alam mo, sarap ng ganun, no? Mga mens. Diba? Yun yung ano natin, yun yung masarap sa pakiramdam na napapasama ka sa mga ganitong activity. O, love ka na, Chris. Diba? O, next natin. Post natin, mens. Tawa lang ng tawa. Ha, ha, ha. Oo, diba? Ito pa next mga mentors, no? Step up. Mga mentors, ganito lang naman yan. Sa business natin, kailangan mo rin mag-step up. Alam mo yun? Baka po ang tagal mo na dito, 1 year ka na, 2 years ka na, hindi ka pa rin nag-level up. Ng mga mentors, mag-step up ka po, hindi lang for your team, kundi para sa sarili mo. Ano ba yung kailangan mong gawin para masabi mo na nagkaroon ka ng growth dito? Unang-una, kapag halimbawa binibigyan ka po ng task, isa yun na lagi kang nagsasabi ng yes, 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 apply. Yung hindi ka na po nagdadalawang isip na gawin yung isang bagay. Mga mens, very important yun. Di ba?
Na kahit alam mo maraming okay kung meron kang ano activity or na busy ka on that day, pero kailangan mong bumawi. Ganun lang naman yun eh. Tama mga mentors? So ito po. Yan, ito pa, very important to mga mentors. Huwag tayong maging tamad. Mga mens, yung negosyo natin dito pasipagan po. Yan kasi yung mga nakikita ko po. Ako po, siguro isipin ko minsan, maiisip ko parang ang tamad ko pa sa lagay na to. No mga mentors, no parang ano bang ginawa ko ngayong maghapon? Tama ba? Yung parang naisip mo, parang naging parang tamad ako ngayong araw na to. Pero may nagawa ka naman, di ba? Sa iba siguro tamad pa yon, pero sa iba naman, masipag ka na nun. Pero kami po kasi ni Mentor Clay, hindi naman namin nakikita po yung mga ginagawa po ninyo. Tama ba? At hindi nyo na rin naman nakikita kung anong ginagawa namin. Pero I see to it na kapag ako po gumawa, makita mo na meron talaga akong ginagawa. Kaya nga ang ano natin, paano ba siya makikita na may ginagawa ka? Through posting. Ano bang ginawa mo ngayong maghapon? Tama mga mentors? So through post, makita mo, ay may ganito pala siya, may kinausap pala siya, ay may ganito pala siya, di ba? Kasi hindi naman namin nakikita yung mga activity mo eh. Ang maganda lang sa IM Worldwide, hindi naman natin kailangan trabahuin si IM ng 24 hours. Tama ba? Kasi may kanya-kanya naman tayong activity ginagawa. May social life ka din. Tama ba? Pero wag dumating sa time na hindi mo siya ginagawa sa isang araw. Tama po? Huwag dumating sa time na nawawalan ka na ng gana. Kaya nga sabi ko kanina, dapat si IM, sinasama mo siya sa daily routine mo para maging habit mo na siya. Sa Sunday, siguro pwede kang magpahinga, manood ka ng Netflix or ano, kasi Sunday naman yan eh. Pero, di ba? Pero pag Monday to Saturday, gawin mo talaga yung para sa negosyo natin. Masipag naman ako pero kulang pa ako, sabi ni Mentor Elsie. Dapat nasa sistema na natin. True. Totoo po yan mga mentors, no? And ito pa. Yan. Never stop mag-DR. Sino po dito yung nagdi-DR pa din? Di ba lahat naman tayo? Even si Mentor Claire nagdi-DR. Ako po nagdi-DR. Ngayong buwan meron po ako na pa-DR. Di ba? So hindi po tayo tumitigil. Bakit? Pag tumigil ka kasi, wala kang bagong tututukan. Ako may DR ako, di ba? Sabi ni Mentor Beth. Ako din po, may DR din po ako ngayong buwan. Meron pa po ako hinihintay from Guam. Di ba? Talaga nagdi-DR po ako. Bakit? Kasi it is a sign na may ginagawa ka pa din aside from building your organization. Hindi kasi pwedeng mag-stop ka dun eh. Hindi ka po pwede na, sabi nga ni BP, pag nawala yung isang DR mo na yon, anong gagawin mo? Kailangan mo ulit mag-DR ng bago. Ng mga mentors, kapag ayaw, okay lang. Ang importante, ikaw, mag-DR ka po ulit ng bago. Ganun lang yun. Okay? So yan. Then, ito po, focus ka po sa sa pag-create ng resulta. No mga mentors, focus ka po doon sa pag-create po ng resulta. Pag nagdi-DR ka, nahihelp mo din ilalim mo lalo sa spillover through. Okay, ito po no, yan, nabanggit na naman po ni Mentor Claire yan. No? Ito, bigyan ko po kayo ng sample mga mentors. Ako po kasi, ako po ay parang inner po ako eh. Diba? Hindi po ako spillover side. Ibig sabihin, ang spillover ko po, hindi po ako naaambunan ng mga crossline ko. Kung ano po yung spillover ko, nanggagaling lang din po yan sa grupo ko. Ito po para po sa mga kaalaman po ninyo ah. 'Di ba may mga mentors na may mga spillover sila, parang siyempre pag may spillover ka na, babanggaan mo lang sa kabilang side mo, may income ka na which is sales match. Ako po dumating ako sa time na parang sabi ko, bakit ganoon? Na parang ang daming mga spillover tapos lahat ng pinapasok nila babanggain, income na agad. So sabi ko, bakit ako iba yung nangyari sa akin? Hindi ako naaambunan ng mga crossline ko, kung anong spillover ko, galing lang din sa team ko yun. Pero alam nyo po yun, dumating ako sa time na yung spillover ko from my team, kahit may mga nagra-rank up, wala pong kinikita, alam mo po yun, wala akong kinikita, kahit may 3 sapphire, 4 sapphire, dun sa spillover side ko, wala akong kinikita. Minsan umiiyak na lang ako. Sabi ko, Lord, bakit ganun?
Yung nagpapakahirap ka makapag-build, makapag-rank up, wala kang kinikita doon. Sabi ko, kailangan ko siyang gawin na makapag-build din ako sa kanan ko. Kasi kung hindi ako magbi-build sa kanan ko, hindi ako makakapag-create ng bagong resulta. Kasi tignan mo yung mga nagbi-build po sa left and right, yan po yung mga nakakuha ng mga incentive. Tama? Kaya minsan, kung makaka-relate ka sa akin, nasa inner ka, huwag mong isipin na parang walang mangyayari sa'yo. Kasi bakit? Mas maganda nga yun na nasa inner side ka. Kasi naiisip mo na mag-build ka sa left and right. Kasi kung ang focus mo lang, o hindi, may spillover lang, may spillover ako, nalalagyan ako lahat ng mga crossline ko. Ang gagawin ko na lang, magsisales match ako na magsisales match na magsisales match. Yes, may sales match ka, may income ka doon. Pero pagdating sa incentive, doon ka talo. Naguguts niyo po yung yung mindset. Kasi doon po ako dumating sa time na parang yung spillover ko, ang dami nag-rank up, pero wala kang kinikita kasi nga, yun yung ano mo eh. Pero alam mo sa sarili, sabi ko, dadating ang time. Makakapag-build din ako sa kabilang side ko. Kung parehas tayo po na nararamdaman, na dati umiiyak ako kasi parang pakiramdam ko, binibigay ko yung effort ko, pero bakit wala akong kinikita? Pero alam mo po yun, nung naintindihan ko na kailangan ko palang mag-build left and right, doon ko po na-hit yung mga incentive. Hindi lang incentive yung makukuha mo, kikita ka pa ng malaki. Di ba? Kasi po, ang spillover ay bonus na lang yan eh. Pero kapag naintindihan mo na ang business pala left and right, tingnan mo, kapag may gumagalaw sa left and right mo, automatic nakakahit ka po ng mga incentive. Tama ba? Kaya wag niyo pong sabihin na sobrang hirap naman nung nangyari sa akin, nasa inner ako. Alam niyo po mga mentors, the reason why kung bakit nandyan ka, kasi gusto ni Lord na magbunga. Gusto ni Lord na makakuha ka ng tamang tao sa left and right mo. Same here, kaya kailangan hato left and to. Ng mga mentors, ako po naranasan ko po yan. Nararamdaman ko po yung mga sentimiento nating lahat. Yung mapupunta po dun sa spillover side, sila po ang mga pinagpala. Pero kahit pinagpala sila, hindi pa rin nila nakukuha yung mga incentive kasi hindi naman nila natatrabaho. Kaya mga mentors, no, ako po, kung gusto mo talaga yung maka-build ka, mag-focus ka. Focus ka sa pag-create ng magandang resulta. Kasi yung spillover, that is bonus na lang eh. Pero pag nakita mo na may gumagalaw sa left and right mo, ang sarap po na gagawin yung negosyo kasi may nabuild ka na po ng mga leaders left and right. Tama po ba mga mens? Diba? Kaya nga po masasabi ko na lang na tama din yung naging desisyon ko na mag-build ako ng mag-build. Kasi kung hindi ka mag-build, walang mangyayari po sa atin. 'Di ba? Yun po yung maganda doon. Tapos, makakahit ka pa ng mga incentive. Okay? Yan. Next natin. Marami po ba natututunan mga mentors? Patype naman po, I am learning. Ayan. Sige po. Ito po mga mentors, no? Isa pa po sa mga natutunan ko, laging positibo. Think positive araw-araw, mga mentors. Alam mo po yun, everyday na nandito ako sa bahay, before I go out, before akong umalis papuntang IBC, lagi ako nagpapasalamat. Lagi ako sinasabi, Lord, thank you for everything. Thank you for the blessing. Lord, bigyan mo po ako ng pay-in. Bigyan mo ako ng tamang tao na makakausap. Alam niyo po, ito yung pagpunta namin sa office kanina. Hindi ko naman alam na may kakausapin kami, pero napa-OTS namin. Diba? Yung mga mentors na nandun sa opisina, pag nandun ako, pinagpapashare po sa akin, na-upsell namin from copper to silver at least silver. Di ba mga mentors? Yun kasi yung masarap eh. Fulfilling din kasi yun. Yung makatulong ka din sa ibang tao. Ako po I'm very positive when it comes to that. Kasi ako po yung tao na very optimistic. Yung kahit hindi pa nangyayari, sige lang, focus lang tayo sa goal, ganun. 'Di ba? Kung hindi mo naman din siya gagawin, 'di ba? Kung hindi mangyari, edi okay lang, at least you've tried. Ganun lang naman mga mentors eh. 'Di ba? Lalo sa pag-hit po ng mga resulta natin. Kung hindi na mangyari ngayon, edi try mo ulit sa mga susunod.
No, mga mentors, okay, malapit na po ako matapos, no? Ayan, next natin, yan. Isa pa po ito mga mentors. Isipin mo, bakit ba nandito ka sa IM? Sige nga mga mentors, ano ang deepest why mo? Ako po, gusto ko po yung deepest why ko. Ha? Ito po mga mentors, ayoko pong umiyak, no? Pero the reason why kung bakit po ako nag-IM Worldwide kasi gusto ko pong magkaroon talaga ng magandang buhay para sa pamilya ko. So kung hindi nyo po nalalaman, uh, may wife already passed away. The reason why kung bakit din po ako nag-IM because of her kasi gusto ko po na magkaroon kami ng magandang buhay pero iniwan niya po ako but it is okay. Dumating pa nga sa time na alam mga mens, yung parang gusto niya sabi niya sana dumating yung time na magkaroon tayo ng sasakyan. Pero alam niyo po, hindi niya na naabutan yun. Kaya ngayon po, tinutupad ko yung mga gusto niyang mangyari before. Diba? Pero ngayon, tinutupad ko kasi nakikita naman po niya lahat po ng mga na nangyari po sa akin ngayon. So, lahat hindi ko na po kailangan pang elaborate. Pero ang dami pong nangyari po sa akin. May ups and downs po ako. Siguro kung iba lang ang nakaranas noon, siguro wala ka na dito sa IM Worldwide. 'Di ba? Kung baga, ako po kasi yung tao na ano eh, yung parang ang bilis ko pong mag-adapt sa bagong environment. Ang bilis ko pong mag-adapt kung ano yung dapat kong gawin. Kasi kung isipin po ninyo ang dami ko pong pinagdaanan. Meron po akong baon po ako sa utang dahil po sa tawag doon sa operation. Nagpa-opera po kami, operation niya. Tapos, after that, kukunin lang din pala siya. Alam mo yun, basta ano po ako, super down po ako noon, financially, emotionally, struggle po talaga ako. Pero alam mo po yun, ang sarap lang sa pakiramdam na ngayon sinishare ko sa inyo after 4 years of what happened, nandito pa rin ako. Yung parang maiisip ko na lang na kung hindi siguro ako nagtuloy, siguro hanggang ngayon nandun pa rin po ako sa ano, yung parang nag-iisip pa din ako kung paano ko siya gagawin, di ba? May mga tao na magdadala talaga sa'yo, kung ka dapat nararapat. Ako po, no, hindi man po ganun kapakalaki yung resulta ko sa IM Worldwide. Pero masasabi ko po na isa po ako sa mga testament na posible palang may mangyari. Posible pala na may makuha ka din dito. 'Di ba? Ako po hindi naman ako ganun pa masyadong malaking kinikita ko sa IM Worldwide, pero nakita ko talaga na through hard work, through sacrifices, may makukuha at may makukuha ka. 'Di ba? Yun kasi po yun eh. And imagine mo, ang pagkita mo naman ng pera dito, to follow na lang yan eh. Basta ang importante, ikaw binibuild mo yung sarili mo, mga mates. And then isa po sa mga deepest why ko is parang gusto ko syempre na mabigyan ko din ng magandang buhay yung mga magulang ko. Kaya minsan nakikita ko na bakit yung iba nabibigyan ko nga ng importansya. Bakit yung iba nga nalilibre ko. Bakit yung magulang ko hindi. Yung mga mates, ganun eh. 'Di ba? Yung parang gusto kong dumating sa time na lahat posible. Hindi na natin kailangan na mag-budget, hindi mo na kailangan ng ganito. Gusto ko dadating yung time, meron nga nagsabi, siguro naman after 5 to 10 years, siguro naman may resulta ka na dito. Tama ba? Siguro hindi ka lang magkakaresulta kung iiwan mo kami. Ganun lang naman eh. Kung aalis ka dito sa community na to. Pero lagi mong tandaan, bigyan mo to ng oras 5 to 10 years from now. Nandito ka na. Siguro itong sinasabi ko po no, marirealize mo. Kaya siguro sinasabi din sa akin ni Mentor Joe to kasi gusto niyang iparealize sa akin na hindi naman lahat it's about money. Gusto kong iparealize sa iyo yung mangyayari sa iyo sa mga susunod na panahon pag nandito ka. Tama ba mga mens? Okay? So yun po siya no. Ayan. And ito pa, sacrifice ka to the fullest mga mens. Alam niyo po yung sa pyramid. Pag sa pyramid, yung pinakababa po, yun yung pinakamalaki. So, ibig sabihin, malaki dapat ang gagawin natin, pero ang income natin o yung resulta natin maliit pa. Pero the more na pumupunta po tayo sa tuktok, mas maliit na po yung mas maliit na yung sinasacrifice natin, pero mas malaki na po yung nakukuha po natin na resulta. Ganun po sa IM.
Ngayon na nagsisimula pa lang tayo, na ngayon na wala ka pang resulta, it is okay. Ang importante po ay ikaw sa sarili mo. Na gagawin mo talaga yung business natin. Ganun lang naman siya eh. Kasi po kami, kahit anong sabihin po namin, kung hindi mo naman din siya gagawin, it's useless. Tama po. Kahit lagi kami mag-encourage, kahit lagi kami magturo, kung hindi mo naman pinaniniwalaan yung mga sinasabi po namin, it's useless. Diba? Kailangan nyo pong ma-realize yung mga mentors, no? Kaya po ito, isa po sa mga naparealize sa akin, kung hindi mo seseryosohin ang IM business, marami ka pong sasayangin at mawawala. Mga mentors, are you agree with me? Bakit? Nung nasa trabaho ka, kahit sineseryoso mo naman, wala ka naman nakukuha in return. Alam niyo po, nung umuwi po ako ng Pilipinas, 7 years of working abroad, alam niyo po yung naiuwi ko lang pong pera, almost 200,000 pesos. True po. Yung 200,000 po na yon, in a span of 1 month or two, ubos na. Diba? Ang bilis pong maubos po yung pera. Tama po. Kasi ang mga OFW, ito po ang reality, one day millionaire. Yung parang ang dami mong ano dala pero parang ang bilis lang maubos. So, pag naubos siya, anong mangyayari? Wala na. Pero saan ka po nakakita na kapag ito sineryoso mo, pag sineryoso mo yung negosyo natin, marami ka pong makukuhang resulta. Pero kapag hindi mo siya sineryoso, madami ding mawawala at sasayangin mo. Possible, ang unang mawawala at sasayangin mo, yung credibility mo. Mga mentor, syempre, marami na pong nag-bash sa'yo. Sabihin sa'yo, Tita Marina, nandiyan ka pa rin sa IM, walang mangyayari yan sa'yo. Pero dahil nga hindi mo siya sineseryoso, possible mawala ka dito. Credibility. Diba sabi ko na sa'yo, Tita Marina, walang mangyayari sa'yo sa IM worldwide. Tama po ba? Diba? Una, credibility. Diba sabi ko sa'yo, tita, walang mangyayari dyan sa'yo sa pagbabarley mo. O di tama ako. Alam mo mga mentors, the reason why kung bakit nandito ka is kasi gusto mong ipakita sa ibang tao na kaya mo. Tama? Kaya mo. Diba? Pangalawa, ano pa yung mga masasayang mo? Masasayang mo yung mga, pangalawa, regrets. Yan, regrets. Pangalawa, regrets. Bakit? Parang ganito lang yan. Sabihin ni Mentor Chris, sana pala pinagpatuloy ko na lang si IM. Tama ba? Kasabayan ko lang yan sila Tita Marina pero ngayon mga milyonaryo na. Nagigets nyo po yung point. Diba? Nagigets nyo yung point kasi bakit? Nandito ka na din naman, nahirapan ka din naman, pero bakit ayaw mo mag-sacrifice? Mga mentors, tama po ba? Yung pinaparealize ko sa inyo. Kasi ako po, sa dami ko na pong napagdaanan dito sa IM Worldwide, siguro kahit bigyan pa po ako ng marami pa pong problema, kakayanin at kakayanin ko pa din. Kasi bakit? Habang may buhay, may problema. At habang may buhay, may pag-asa. Tama? Huwag niyo pong dumating sa time na lagi mong sabihin science. Alam niyo po yung science? Science naman, sana pala. Alam mo yun, yung parang lagi ka na lang sana, sana, sana. Tanggalin mo na yung sana. It's hoping. Ng mga mentors, lagi mong sabihin, claim ko na. Ng mga mentors, sana may pay-in, sana dumating yung tamang tao, sana, puro sana. Sana maging milyonaryo ko, puro sana. You're still hoping. Pero pag sinabi mo, Lord, claim ko na to. Lord, claim ko na po ito. Lord, claim ko na. Claim, 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 claim. Claim, nangyari. Mangyayari at mangyayari. Pero if you're still hoping, tapos sinasamahan mo pa ng negativity, tapos sinasamahan mo pa ng doubt sa sarili mo, mag-hope ka ng mag-hope, walang mangyayari. Diba? Claim mo sa sarili mo. Pag nagsinasabing claim, execute. Mentors, ito pa. Ano yung mga possible na masayang mo? Papakita ko po sa inyo. Yan. Naniniwala po ba kayo? Pag hindi mo siya sineryoso, ang unang mawawala sa'yo, time and financial freedom.
ba? The reason why kung bakit naman tayo nandito mga mentors kasi gusto natin na magkaroon ng time and financial freedom. Tama? Di ba? Kasi ayaw mo ng ganitong buhay, ayaw mo na ng mababang sahod, ayaw mo na ng may amo. Gusto mo naman yung kahit nandito ka sa bahay, kumikita ka, mag-out of the country, out of town, kumikita ka. Pero kung ayaw mo seryosohin, number one, X na natin yan. Mga mentors, gets nyo po ba yung point ko? Gets nyo po? Kasi ako, unti-unti, nakukuha ko na po yung time and financial freedom that I want. Alam nyo po yun? Kasi bakit? Dati mo rin naman gusto yan eh. Bakit ayaw mo pa rin siyang gawin? Tama? Pangalawa po, anong masasayang achievements, resulta? Anong gusto mo maging resulta? Imagine, sa pagtatrabaho po, sa ginagawa natin, hindi mo naman makukuha yung time and financial freedom. Especially ito pong achievement resulta. Sa trabaho, pwede ka ba makakuha ng sports car? Sa trabaho, pwede ka po ba makakuha ng mga travel incentive, local and international? Sa trabaho po, ako noon, ako po, nag-iipon po ako para may pang out of town ako. Walang libre. Tama po ba? Out of the country, walang libre. Ang lagi lang sinasabi sa'yo, good job. Mga mentors, totoo naman po yan. Kahit anong galing mo sa trabaho, bibigyan ka lang ng certification, loyalty award. Tama. O kaya naman bigyan ka ng GC, gift certificate, worth 200 pesos, courtesy of SM Supermall. Mga mentors, no, totoo po yan. Kasi ay na-experience ko siya. Diba? Wala namang iba eh. Tama? Tapos, kung hindi mo seseryosohin, kisa na lang natin tong achievement. Ayaw mong gawin, kisa na rin natin. Number three, kung ayaw mo seryosohin, hindi mo matutulungan yung deepest why mo. Tama ba, mga mens? Ayaw mong seryosohin, ilang years lang naman ang ibibigay mo sa IM Worldwide, pero bakit ayaw mong ibigay? 'Di ba? Bakit ayaw mong ibigay yung best mo? 'Di ba nandito ka na rin naman? 'Di ba? Bakit puro na lang kami? Bakit ayaw mong gawin? Ng mga mentors, minsan mapapaganon ka eh. Especially yung mga apply natin, minsan spoon feeding na nga eh. Pero bakit ayaw mo pa rin gawin? Kung ayaw mong gawin, ikesa na rin po natin tong deepest why. Mga mentors, clear po ba yung pinag-uusapan natin? Alam niyo po, nung sinabi sa akin ni Mentor Claire, sabi niya sa akin, Mens, anong topic ko? Sabi niya, realization. Alam mo kasi, alam ko magagaling na ang Team Wolves, no? Magagaling na kayo magbagsak, magagaling na kayo mag-talk. Pero minsan, hindi mo naiisip na kahit sobrang galing mo na, minsan, you need to realize. Kasi alam mo, minsan kahit sobrang galing na po natin, minsan, ang lagi mo lang naiisip, paalalak sa sarili mo yun. Hindi eh. Kasi kaya mo siya ginagawa because may gusto kang matulungan. Tama ba mga mentors? Okay? Next po natin, big team. Tama ba? Magkaroon ka ng malaking organization. Parang yung team po ninyo, ang laki na po ng organization. Mga mentors, ganito po. Ako po, I've been in the industry na for 7 years na po. Meron akong grupo. Dumadating sa time na meron po akong attrition. Parang ngayon may attrition po ako. Pero, hindi siya naging hadlang para magpatuloy ulit ako. Hindi naging hadlang para makabuild po ulit ako ng bago. Kasi attrition is, ano yan, constant na yan sa IM Worldwide. Tama po ba mga mentors? Kapag may attrition, build ka lang po ulit ng bago. Ako po, meron akong attrition po. Pero alam nyo po, sabi ko nga, hindi na ako nakabase dun sa quantity of people na makakasama ko. Nakabase na po ako dun sa quality of people na gusto kong matutukan at gusto kong ma-build. Di ba? Part po kasi talaga siya ng building. Pero kung hindi mo po siya gagawin, di ba? Hindi ka po makakapag-create ng bagong organization. Hindi ka makakapag-create po ng bagong tao na makakasama natin sa negosyo. Alam niyo po, no, isa po sa mga idol ko tong Team Wolves kasi totoo lang po, syempre, pag may grupo ka na,
Pero sa totoo lang po, itong Hong Kong, kung wala po akong grupo, siguro hindi ko na-hit yan. Sobra-sobra pa nga po yung ano eh. Sobra-sobra pa nga po yung RQB natin. Parang umabot pa ako ng 10 plus to 8 plus left and right ko. Ngayon, yung left ko po, 11,000 RQB na ako doon. Yung right ko po, tatapusin na namin this week. Kung wala kang team na tutulong sa'yo, di ba? Paano na? Mga mentors, no? Nagigets niyo po yung point ko. Kaya po, very important din talaga na sa ganitong organization, mas maganda po yung makahanap ka ng tao na makakasama mo hanggang dulo. Yung kahit na minsan may mga struggle kayo, minsan may hindi pagkakaintindihan, totoo po yan, masarap yung mahal ka ng team mo. Ako po, mas okay pa sa akin yung meron kaming misunderstanding nung leader ko. Pero at the end of the day, ginagawa namin na pag-uusapan po natin. Kesa naman yung wala lang nga kayo misunderstanding, maya-maya makikita mo na lang, wala na siya. Ng mga mentors, ito po, no, isa po sa mga, siguro kung makaka-relate si Mentor Claire dito, ang upline, kami po mga upline, as much as possible, gusto po namin kayong kausapin isa-isa. Gusto po namin kayo na pag nag-message kami, sana mag-reply ka, alam mo yun. Pero minsan, nababaliwala, o kaya minsan, sinisinson mo kami, alam mo yun, yung bilang isang un-upline, bilang isang leader, we are responsible sa growth mo. Kaya lang, nangyayari po, nababaliwala because yung respeto nawawala. Yung mga mentors, alam mo yun, minsan sabi ko nga sa inyo, pagagalitan tayo, pero alam mo yun, they are concerned about your growth. They are concerned about the result that you need to do, that you need to have. Kasi pag na kahit naman kami, sa tingin mo ba, ang member po ba, madalas ba nagme-message kay upline? Kinakamusta niyo po yung upline po ninyo? Di ba? Kadalasan, hindi naman. Pero ang upline, kadalasan, imi-message ka niyan. Tatanong niya sa inyo, Mentor Marina, kamusta po kayo? Di ba? Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Alam niyo po ang pagiging leader, isa po yan sa mga selfless na mga tao dito sa team natin, sa IM Worldwide. Di ba sabi ni Mentor Israel, kinakamusta ko po yung upline ko. Ako, never, minority. Minority po, hindi ako kinakamusta. Pero okay lang. Ang ano po sa akin is, ano ko, minsan may mga tao na hindi ako isisin, magre-reply after 1 week, 2 weeks. Alam niyo po, naramdam ko din yung mga leaders na gano'n. And then sa GC namin, magme-message ka, ikaw lang magme-message within the day. Alam mo yun, lahat sin zone. I don't know kung naiintindihan niyo po yung sinasabi ko, pero it is okay. Bakit? Kasi alam niyo po mga mentors, ang pagiging isang leader, ikaw kasi po yung basis nila eh. Tama po ba? Kaya ako po, as much as possible, ayoko magtanggal sa GC, pinaparealize ko lang sa kanila na kahit ayaw nilang gawin yung business, gagawa at gagawa ko ng paraan para kumita ako. Kahit ayaw nilang gawin yung business, kahit hindi na sila nagpaparamdam, inactive na sila, it is okay. Kasi makakahanap pa rin ako ng tamang tao na makakasama ko sa negosyo. Pinaparealize ko lang din sa kanila yon. Kaya every now and then, kapag may mga activity ako, like mga pay-ins, sinesend ko sa GC namin. Bakit? Para at least maintindihan nila, uy, tama yung sinabi ni Mentor Joe, no? Kahit naman hindi tayo magpasok ng bagong tao, hindi siya kikita doon. Pero tignan mo, gumagawa pa rin siya ng paraan para kumita dito. Kasi bakit? Umalis ka man dito, mawala ka man dito, kami gagawa ng paraan. Kikita at kikita pa rin kami. Naku, ako sobrang kinakamusta ako. Gusto ko pang video call kami kahit taliwas ang oras namin. Di pa may Angel Mentor Francia o di ba sabi ni Mentor Ben.
Alam niyo po, masarap sa pakiramdam yung gano'n. Yung bakit? Yung kahit na magkakalayo tayo, totoo yan. 'Di ba? Kahit magkakalayo, ayan, parang si Mentor Claire, no? Hindi naman kami laging nagkakausap niyan, pero pag nagkausap kami, para kaming walang, walang bukas. Alam mo yun? Yun kasi po yung masarap doon, no, sa negosyo natin. 'Di ba? Pero ako po, lagi ko pong pinagpipray na makakuha din po ako ng tamang tao. Dito po sa Bataan, may nakuha na po akong tamang tao. Yung lagi ko pong kasama sa negosyo, hindi lang dito sa Pilipinas, may nakukuha na rin kaming tamang tao sa ibang bansa. Nawala man yung mga nauna, kahit may resulta ka na, possible pa rin palang mawala. No, mga mentors, no? Totoo po yan. May resulta, car achiever, sapar, nawawala pa din. Bakit? Bakit kailangan mawala ng mga mentors? Pare-parehas lang din naman tayong nahihirapan. Alam niyo po mga mentors, no, that is the reality. Kung gusto mo magkaroon po ng malaking organization, kailangan mo mag-sacrifice din as a leader. Alam niyo po, napasalamatan niyo po si Mentor Claire. Kasi si Mentor Claire, dominante lang yan, pero malaki yung puso niyan. Totoo po, oo. Diba? Pasalamatan niyo po din sa chat box natin, mga mentors, no? Grabe po yan magmahal yung mentor niyo. Kaya nga, kaya nga ang dami na rin po naging resulta niyan dito sa negosyo natin. Ganun siya magmahal, yung parang isipin mo na lang, no? Buti na lang na-under ako ng Teamworks. Kasi kung bakit, kung wala ako dito, siguro napariwara na ako ng mga mentors, di ba? Kaya grabe, no? Ako ang blessed sa Teamwork. Grabe, sana magkaroon din ako ng ganito. And syempre ako po, no, nakapag-build naman na tayo. Ngayon nagbi-build po tayo ulit. Ganun lang naman siya. Tapos, alam niyo po kung bakit din kailangan po ninyong ganun? Para magkaroon ka po ng legacy. Anong legacy? Ang naituro mo sa team mo. Maging matatag, 'di ba? Maging selfless, yung parang genuine yung pagtulong, concern ka doon sa nararamdaman ng mga leaders mo pababa. Kasi sa totoo lang po, kaya din natin pinag-aaralan po yung DISC. Kasi hindi naman lahat dominante, hindi naman lahat influential, hindi naman corrective, hindi naman steady. Yung mga mentors, alam niyo po itong sagot sa akin ng isang leader ko. Sabi niya sa akin, sabi ko, namusta ko? Sabi niya sa akin, Coach, pasensya ka na. Hindi kasi ako katulad ng sayo na pag may problema ka, mabilis mong nakaka-jump ka ulit sa panibago kasi ako iba, magkaiba tayo. Sabi ko, okay. Pero kasi ako, ang emotion, separate sa pagninegosyo. Tama ba mga mentors? Kasi if you're emotional in this kind of industry, possible, hindi mo na siya tututukan. Tama po ba? Ako mga mentor, sa totoo lang po, kahit may problema po ako, never po akong humarap sa leaders ko na may problema ako. Para si Mentor Clem, marami din yan mga problema pero hindi nyo alam. Kasi pag umaharap yan sa inyo, energetic. Pag humarap yan sa inyo, positibo. Tawa lang ng tawa. Totoo po yan. Ako ganun din ako. Ng mga mentors, never po ako nakita ng mga leaders ko na I'm down. Never po nila ako nakita na puro ko negative, na puro doubts. Hindi. Kahit may pinagdadaanan po ako, never po nila ako nakitang ganun. Pero never din po ako nagsabi sa kanila na sige, parang mag-meet kami, tapos meron pa akong problema, hindi ko pa kaya. Ako po, as much as possible, parang katulad po nun, nawala po yung asawa ko. Siyempre, mabigat yun sa akin. So sabi ko, bigyan niyo po muna ako ng space. Parang hindi ko pa kasi kaya na gawin yung isang bagay na matulungan ko kayo. Kasi ako hindi ko pa matulungan yung sarili ko. Ganun siya. Pero nung tapos na, tingnan niyo po mga mentors, isa pa to sa pinakamahirap na nangyari sa akin. Sabi ko nga sa I Am Worldwide, minsan, uunahin mo pa yung ibang tao kaysa sa pamilya mo. Alam niyo po ito, nangyari po ito last year.
pinapauwi na po ako ng nanay ko kasi nga yung tatay ko po sobrang ano na, sobrang hinang-hina na po yung tatay ko. Alam niyo po nung araw na yun, nag-ano pa ako noon, nag-IBP pa kami sa Las Piñas, sinamahan ko po yung mga leaders ko. Alam niyo po nung pauwi po ako ng pilit ng ano ng Bataan, while I'm driving po, sinabi sa akin na yung tatay ko po passed away na. Imagine, habang nagde-drive po ako, tulo po ako ng tulo yung luha ko. Alam mo po, yung parang alam mo yung mas inuuna mo pa yung ibang tao kaysa sa mga mahal mo sa buhay. Minsan ganun eh. Kaya pakiramdam ko nun parang ano ko, parang ano ba yun? Yung parang walang kwenta, yung parang ganun. Pero sabi ko, ginagawa ko naman to eh, para naman sa inyo eh. Not for the sake of mine. Parang gusto ko talaga na mabigyan sila ng magandang buhay. So parang, alam mo po yung while I'm driving, sabi ko, hindi ko na makita yung tatay ko ng buhay kasi kung nakita niyo sa video, talagang ang hirap lang nung ano, pakiramdam na gagawin mo yung isang bagay tapos pasensya na kayo, naalala ko lang yung tatay ko. Kasi ang hirap, di ba? Parang sabi ko, bakit ganun? So kung minsan, siguro hindi nakikita ng ibang mga leaders na may mga ganun kang mga pinagdadaanan sa buhay. Kumbaga parang gusto mo lang maging strong kasi gusto mo rin maging strong din sila. Pero kahit anong tulong minsan ang nagagawa natin sa mga leaders natin pero hindi nila nabibigyan po ng halaga yun. Yun po yung pagiging leader. Tama ba? Kaya minsan, kayo po, no, kung ikaw nagbibid ka rin ng grupo mo, di ba? Yung parang isipin mo na minsan parang kahit anong bigay mo naman sa kanila, parang hindi naman nila nararamdaman yung pagtulong mo eh. Parang ganun. Ako po, ayoko nang mag-aksaya ng panahon sa mga ganun. Mas pinag-aaksayan ko po ng panahon yung mga tao na willing din gawin yung negosyo na katulad ko. Kasi kung ibibigay ko din naman yung oras ko, bakit hindi na lang doon sa mga tao na nagbibigay din ng time sa akin? Tama ba mga mentors? Ganun po, no? Kaya minsan, kung nabibigyan kayo ng oras ni mentor there, bigyan nyo din siya ng oras. Kasi ang oras po napaka-importante niyan eh. Tama ba? Imagine niyo po no, ngayong oras, anong oras na po ba ngayon? It's 11:50 na po dito sa Pilipinas. Magkaiba man tayo ng oras, pero time is gold. Tama po, 'di ba? Minsan hindi mo na namamalayan, unti-unti nang nawawala sila kasi hindi mo nabibigyan ng oras, 'di ba? Kaya po, ang masasabi ko lang po mga mentors no, sa negosyo natin, ang pinag-uusapan po natin dito, yung mabigyan mo ng legacy yung sarili mo. Dadating ang time kahit saan ka magpunta, kilala ka ng tao. Alam mo kung bakit? Kasi mabuti kang tao. I don't know bakit ako naging emotional, pero mga mentors, no, kasi realization eh. Hindi ko naman mapaparealize sa inyo kung bakit kailangan mo siyang gawin unless ma-realize mo na tama pala yung naging decision mo. Tama ba? Tama yung naging decision mo na mag-take ka ng risk dito. Minsan, hindi mo na alam na um, may nangyayari na pala na ganito na ganyan. Pero alam mo yun, it is about kung paano mo talaga siya gagawin. Ng mga mentors na ko, na ano naman ako, pero grabe. Ayan, nandito pa ba ako mga mens? You are home. Yan, salamat po no sa mga pasensya na po kayo no nag ano lang ako kasi pag mga pinag-uusapan talaga it's about family. Yan, salamat po sa inyo na alam ko po madaming madaming nakakakilala na po sa akin. Madami na din po talaga yung tawag dito, yung parang nagso-support, ganun siya mga mentors. Ang ano ko lang po, naririnig pa po ba ako? Parang nag-ano ako, para akong nag-static. Yan, loud and clear daw po. Ayan, salamat po, no? Ayan, i-ano ko lang to. Yan, nawawala-wala po ako.
humihina na po yung signal po natin. Ayan, thank you lang po sa mga nandito. Malapit na po ako matapos. Ayan. Bakit na wala na naman? Ayan. Yan. So, next po natin mga mentors, no? Ayan, pinaiyak ko po kayo. Mga mentors. Yan. Thank you very much po sa suporta po ninyo. And alam ko po na sooner or later, pag uwi po ng mga nasa ibang bansa, magkikita-kita po tayo dito sa Pilipinas, no? So, ayan siya. Tapos, mga mentors, ito last na lang po ito. Ito, next po natin yung slide. Yan. So last na lang po mga mentors, no? Humina na po yung signal natin. Pero ito po, no? Lagi niyo pong tandaan, ayan, no? Remember, never stop believing. So mga mentors, no? Ang ibig ko pong sabihin dito, huwag ka pong mapagod maniwala sa sarili mo. Never give up. Never stop trying. Never stop learning. 'Di ba? Puro never. Kasi bakit? Lahat po yan, puro positibo. Hindi never dahil ayaw mo. 'Di ba? Never kasi ayaw mong gawin yung isang bagay na hindi magiging positibo para sa iyo. So parang ito, never stop believing. Huwag ka pong mag-stop na maniwala sa sarili po ninyo. Never give up. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang makuha natin tong business, hanggang makuha mo yung resulta na gusto mong mangyari sa buhay mo. Diba? Never stop trying and never stop learning, mga mentors. So kung ito pa lamang po, no, na na-realize mo na nasa tamang opportunity ka, wag mo na pong palagpasin. Kasi bakit? Kasi kami po, lahat kami na nandito ngayon, naniniwala kami sa kakayahan mo. Tama ba mga mens? Kaya po, kung ikaw po pinaniniwalaan mo yung sarili mo, mas kami po, mas naniniwala kami sa iyo. Diba? Kaya po mga mentors na nandito po ngayon, maraming maraming salamat po. Sana po nakapag-iwan po ako ng inspiration, nakapag-iwan po ako sa inyo ng tawag dito ng realization, bakit mo kailangan gawin si IM Worldwide? Alam niyo po mga mentors, no? Isa po yan si Mentor Claire sa mga lodi ko na ang tawag dito na gusto ko po maging siya pag ako po ay nakapag-diamond na. Siyempre, gano'n naman ang magiging ano natin dito. Wala namang ibang kakahantungan eh, kundi ganun eh. Di ba mga mens? So, ayun lamang po. Maraming maraming salamat sa lahat po na nandito ngayon. And sana po, ayan, maging peaceful po tayong lahat dito sa IF Worldwide.